Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello po mga ka-airsoft. Ako ay muling nagbabalik. Nakikita niyo naman, no? Ako ay muling nagbabalik. Ano ba? Kanta yun, di ba? Ako ay nagbalik. At muli kang nasila. Okay mga ka-airsoft, no? Ako ay nagbabalik para sa isa na naman. Review and unbox, no? Bali, hello po, shoutout sa ating mga ka-airsoft. Jefferson De Jesus of Bara, Opol, Misamis Oriental. Okay. Si Sir Jefferson ay nabigyan kami ng pagkakataon na hindi usap na harapan, pero through message, nagbigay siya ng ideas, ng thoughts. Ako rin, ganun, nag-share din, no? Actually, isa sa problema ng bawat ama, okay, no? Isa sa problema ng bawat magulang kung paano i-introduce yung anak nila doon sa panibagong libangan, no? Isa sa nagiging problema yan, mostly of the parents nowadays, no? Kung paano nila aagawin, pupukawin yung atensyon ng anak nila doon sa pinagkakaabalahan nito, no? Problema yan. Ako, actually, mga ka-airsoft, no? Share ko sa inyo, problema ko rin yan, no? Kung paano ko aagawin, pupukawin yung atensyon ng anak ko regarding dun sa kinakabaliwan niya. Ano ba yung mga kinakabaliwan? Mga gadgets, di ba? Mga tropang bad influence, ano? So, yan, nag-usap kami ni Seth kung paano niya... May limit ulit. May limit. Ano limit? Yung limit. Ilang limit? 42. Matagal-tagal pa yan. Okay. No, yan. Isa sa problema niya, yun nga, kung paano masosolusyonan yun. Siyempre, bilang isang lingkod ninyo, nag-share din tayo ng idea, no? Mga ka-airsoft, share ko sa inyo, no? Way back, si Shane, si Lucas, pamilya naman kayo, mga anak ko yan, no? So, way back, talagang ano yan? Talagang addict sa gadget, halos hindi mo makausap, kumakain, may tablet sa harapan. Ayaw ko yun. Mula nung magkaisip sila, 3 years old, as early as 3 years old si Lucas, then si Shane is 10 years old, nag-implement ako ng batas. Whenever na magkakasama tayo, walang cellphone. Sa tuwing kumakain, walang cellphone, hindi pwedeng cellphone. Ini-implement ko yun. Siyempre, inagaw ko sila doon sa attention na yun, no? Nagpatupad ako ng ganung batas. So, after that, siyempre, kailangan mag-introduce ako ng panibagong, ng something na magkaka-interest sila. Which is, ayun nga, yung pag-firing. Ano? Ayan. Although, siyempre, in-introduce ko dahil sa unang pagkakataon, hindi naman pwedeng paputokin mo agad sila ng mga live, ng mga real gun, no? Introduce muna sa airsoft. So, by that, nagtuloy-tuloy. Na-develop yung skills, no? Nabuksan namin yung panibagong pintuan sa mundo ni Lucas. Nabuksan namin yung panibagong pintuan sa mundo ni Shane. And after that, yun na, nagtuloy-tuloy na, no? So, ganun na nagiging problema ni Sir Jefferson, no? Actually, ang unit niya kanina sana is yung ordinary lang. Siyempre, kinausap natin, no, baka gusto mong mas mag-step up na ito na next level, ganon, para mas okay yung unit mo. And then by then, correct, napunta ang ating ka-airsoft sa isang napakagandang desisyon, no? Ang kanyang pinili, ang kanyang unit, no, is yung isa sa mga bestseller pagdating natin sa Glock, no, yung high-end version ng SRC Humarex collaboration, no. Bali ano to? Yun nga, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kanina may kumuha na nito di ba? Nilive ko na rin ito. Bali, dalawang higanting kumpanya pagdating sa mundo ng airsoft, pagdating sa mundo ng barrel, nag-collab, nagsama to create this, no, this concept para maisakatuparan tong unit na to. And now I present to you the Glock 17 Gen 5 Full Block Edition, Full Block Series, CNC Full Steel Internals. Okay. CNC Full Steel Internals, so that is why compatible siya sa all types of gas. Okay? Yan.
Pakita ko sa inyo. May iba, di ba, ang klase tayo ng gas. Meron tayo yung ordinary, yung 12 kg. Meron din tayong 14 kg. Ito yung pang rifle. Ginawa para sa rifle, ginawa para sa pistol. Ito, kaya nito. Ito, kaya nito. Okay? At saka, CO2. Ginawa para sa airgun, kaya nito. Gamitin mo dun sa ibang Taiwan unit, WE, gamitin mo to, ito, gamitin mo ito, dito, warak to. Gamitin mo rin tong 14, dito, warak to. Pero, lahat ito, lahat to, plus ito, gamitin mo dito, kayang-kaya niya. Okay? Grabing mag-promote no? Hello! Hello mga company! Makita nyo naman, grabe mag-promote, grabing mag-explain, di ba? Yun pa lang talagang bitag ka na, di ba? Talagang ma-hook ka na, di ba? Yan. Ganyan lang tayo talaga, no? Normal natin yan. Nakakatawa kasi tantinding mag-promote. Grabe. Saan ka nag-training, big man? Big man, saan ka pa nag-training ng way of marketing mo? O yan, may message sa atin gano'n, ha? Patay tayo dyan, no? Okay, anyway, yun nga, lahat ng klase pwede rito. May nagtatanong kanina, when I'm using Glock, sabi niyang gano'n, no? Then, 12 kg ang gamit ko. Anong grams ng BBs ang pwede sa akin? Lahat pwede pa rin naman, no? As long as 0.20 grams, 0.25 grams, sa mga China BBs, 0.28 meron, pero I don't suggest na mag-China BBs kayo. Go for the 0.30 agad. Pwede yan. Pwede lahat yan, okay? Ngayon, kung gagamit ako ng 14, pwede pa rin lahat yun. 0.20, 0.25, 0.28, 0.30, 0.35, 0.36, pwede pa rin, okay? Ngayon, kung gagamit ako ng CO2, pwede pa rin lahat yun, yung nasabi ko ng una. Kaya lang, magtataas ka na. 0.35, 0.36, 0.40, pwede ka doon. Okay? Basta tatandaan nyo to, the more na mabigat yung bala nyo, the more na stable, the more na diretso ang tama ng unit. Kaya lang, may downside lang. The more na binibigatan nyo, the more na yung range niya is nababawasan. It is because bumibigat yung bala. The more na magaang, the more na malayo ang nararating. Pero, there's a big chances na magwabol pag nasangga or nasalubong ng hangin. Okay? Kasi nga magaang siya, di ba? Ngayon, syempre, doon na rin papasok yung mas light ang BBs, mas minimal ang damage, di ba? Mas doon na rin papasok yung mas mabigat yung BBs, mas masakit yung damage. Okay? So, ayan, unit natin ka Airsoft, Sir Jefferson De Jesus, ito yung gagamitin ng instrumento para mapukaw yung atensyon ng kanyang anak doon sa kinakabaliwan niyang sa tingin ni Sir is hindi maganda or too much para doon sa bata. Ito yung gagamitin niyang ano ang tawag doon, instrumento, no? Para mapukaw niya yung atensyon ng anak niya at mabuksan niya yung barel doon sa panibagong mundo ng kanyang anak. Okay? Then, next unit natin. Kahapon pa dapat na ipalalamove na to, no? Pero pasensya na po dahil meron tayong journey sa North kahapon. Barangay Santo Tomas, Pasig. Akala ko Santo Tomas, Batangas. Santo Tomas, Pasig, MH Del Pilar Street, Mark Anthony Padera. Okay, si Sir Mark Anthony Padera ay nagkaroon ng crush, nagkaroon ng gusto sa dinidemo natin na Shadow 2. Okay? Ngayon, bakit hindi Shadow 2 yung nakadisplay dyan, big man? Hindi Shadow 2 to, it is because at the very last minute, bago natin isalang to sa live, nag-usap kami. So, tinanong niya sa akin kung ano raw ba si Shadow 2. Kumbaga, pumili pala siya nang hindi pa niya gaanong familiar. So, ipinaliwanag naman natin. Ganito si Shadow 2. Ganito, ito.
Then, ano yung unit, nag-come up, no? Dun sa, ano yung unit na sa tingin mo, hindi man sisibak kay Shadow 2, pero kaya niyang pantayan, pero mas malakas siya than the Shadow 2. O, yan, ha, okay. In terms of firepower, in terms of accuracy, kasi accuracy parehas talaga no? In terms of firepower, in terms of durability parehas din sila Ang nagkakaiba lang talaga na firepower. Okay? Kasi hindi mo maiahambing talaga si Shadow 2 sa 2011. Why? It is because si Shadow 2 sadyang pinahina yung recoil niya. Kahit naman sa totoong barrel, ang mga Shadow talagang less recoil. That is why it is called the cheater's gun. Ang tawag kay Shadow 2 cheater's gun. Kasi bakit? Talagang napakadaya ng Shadow 2 kasi talagang napaka-straight niya, talagang napaka-accurate niya. Kaya siya tinawag na cheater's gun, no? Ngayon, itong mga unit na to, mga big man, sabi mo, malakas. Baka naman hindi na siya accurate pa rin naman po siya because of the specs na meron siya. Okay? Ano ba yung mga specs na meron tong unit na to? Siyempre, unang-una ang haba ng travel, 'di ba? Bago lumabas yung bala dun sa mismong barrel. The more na mahaba yung travel, the more na nakakabuelo siya, the more na pino. 'Di ba? The more na maiksi yung barrel, the more na mabilis siyang lumabas sa outside air, mas less yung buwelo niya, the more na aggressive, malikot. Kumbaga yung bala, pat. 'Di ba? May kalog. Kasi hindi pa siya pino 'di ba? Pero the more na mahaba yung travel niya, the more, alam niyo ba yung 1 or 2 inches or half inches, millimeter na difference between the two units? Napakalaking factor nun para yung bala mo pumino, no? Kumbaga, let's say halimbawa lang, for example lang, no, hindi ko kasi ano sa inyo kung paano yung pino. Halimbawa, sa mga unit na 3.8, 4.3, 4.1 or even the 5.1, yung bala mo medyo malikot pa, medyo may kalog while traveling. 'Di ba? Medyo may kalog na gumagano-gano, kumbaga may wiggle ng konti. Siyempre, the more na nagta-travel yan, the more na yung wiggle niya humihina. Kasi napipino siya no? Okay. Kung sa 5.1, medyo less na yung kalog niya, dahil sa 6.0, meron pang additional 1 inch, mas pumino pa siya. Kaya doon na pumapasok yung pagiging accurate. Okay? Then, added the fact na naka-fix outer barrel. Added the fact na naka-hop up rubber. Added the fact na full upgrade siya ng full steel. Kumbaga full steel na yan, no? Nasa ng magnet. Look, charge mo na yung mic. Ayan, di ba? Full steel na yan. Wala ka na problemahin dyan. Di ba? Yung bang mga pwede mo na, dito ka. Yung bang mga ibang 1911, 2011, hindi naman namamagnet, di ba? Okay, yun ang ating i-discuss ngayon sa ating vlog. Yun ang ating ibibigay na request ng ating ka-airsoft, Sir Mark Anthony hindi pala Padera. Kailangan mo, sir? Magazine. Oh, sige. Point. Okay. Hindi pala Mark Anthony Padera. Sorry, no? My bad. It is Pedera. No? Of Santo Tomas Pasig at saka Jefferson de Jesus of Bara, Opol, Misamis Oriental. Grabe ang layo nito, di ba? Ito yung mga sinasabi ko, kung isang kanto lang yung pagitan natin. Okay na kumuha sa akin ng budget. Pero pag ganito kalayo, ang hirap nito. Di ba? Ano ba? Nasira yung unit. Feeling mo tuloy, parang nasayang yun na yung pinabili mo, di ba? Ayun. Kaya pag mga ganyang kalalayo, nako mga ka-airsoft, mag-isip-isip muna kayo, no? Kaya yun, buti nagpalit si Sir, no? From the Puchu Glock now sa Glock Humarex na siya. Napakasarap. Pag ganyan, less yung worry ko, no? Actually ganito yan, no?
pag alam ko na-receive nyo na yung unit, alam mo yung first week, kakaba-kaba pa ako nun eh. Kasi ayaw ko yung pagdating ng second day, third day ng unit, tapos, tatawag na yan. Sir, yung unit ko may problema. Sir, yun, ganun. Medyo nai-stress ako pag ganun. Pero pag, syempre, pag mga yung unit, alam ko na trusted brand, trusted yung maker, at saka talagang reliable talaga, based on my reviews and experience, may peace of mind din ako, no? Okay? Masarap sa pakiramdam. Pero pag yung mga putyo-putyo unit, talagang kabado ako, no? Okay, so let's begin. Putya yung gadget natin, nagwawala eh. Sorry. Okay lang. Gusto nila yung walang tigil. Grabe, kita niyo yun, narinig niyo yun. Yun. Yun, ganun kalupit ang ginagawa ng gunsmith natin, torture. Para syempre bago makarating sa airsoft, sigurado na natin na maayos, di ba? Okay. Okay mga airsoft, let's begin. 12 kg, 14 kg. Both of the unit, pwede tayong gumamit ng malalakas na gas. Kaya gamit tayo para ma-solve tayo, okay? So, let's begin dito sa unit na to. Unit natin ka-airsoft, ka-airsoft tuloy. Ka-airsoft, Jefferson, no? So, ito na po yung unit mo, the Glock 17 Gen 5 Black Edition. What is good and special about this? Tulad ng sabi ko, full CNC na yung loob. Okay? Tapos, ready na rin siya just in case na gusto mong lagyan ng scope dito. Wala ka naka-open na scope. Ito na lang. Just in case na gusto mong lagyan ng scope na ganito, sa ibabaw, pwedeng-pwede na, ready na, okay? Yan, ito. Ito lang yan ha. Ito yung scope. Wag mo nang tignan tong iba. Ito lang, no? Just in case na gusto mong lagyan ng scope na ganyan, pwede. Fit na fit compatible dito. Kasi itong unit na to, meron talagang nakaabang. Ayan, parang ganito. Ito yung silicone cover, pero ito yung yan, okay, no? Wapo, di ba? Ayan, no? Tignan nyo naman, no? Yan. Just imagine, scope yan. Pero cover lang yan, ha? Yan. Ito, pwede. Hindi lahat ng Glock pwede lagyan, ha? Kasi yung iba, wala talagang lalagyanan. Pero ito, meron. Pwede to. Kasi bakit? Hindi pa siya competition grade sa ngayon. Pero, eventually, kung talagang i-upgrade mo, hahapitin natin yung mga kailangang hapitin, pwedeng lumaro to as a competition grade pistol. Unlike to, talagang ito, bihis na as competition grade. Okay? What is good and special about the Glock, especially sa newbie ang gagamit, napakasarap nito. Bakit? Balancing. Talagang matututo yung gagamit, talagang mag-e-enjoy yung gagamit. Bakit? Kasi, nature na ng Glock yun, kahit sa live, di ba? Kaya naging effective ang Glock because dun sa weight nila. Naging effective sila as gamit ng PNP, ng SWAT, ng mga US Forces, Elite Forces. Kasi dahil doon sa bigat nila, balance. Dahil doon sa hard polymer nylon body. Di ba? Alis ka na ba? Aga. 5 lang. Oo. Ano gusto mo? Medyo linisan mo muna. Ang dumi ng ano na. Ano gusto mo? Wala ka na. Hindi ko naman alam yung kakainin na yun eh. Okay, no? Dahil dun sa hard polymer design ng body niya. Kaya naging balance siya. Ngayon, syempre, may mga limitations pa rin, di ba? High-end to, matibay to. Pero syempre, ingat pa rin po tayo with the, kumbaga, proper maintenance pa rin. Kahit naman kasi tunay na barel, di ba? Yung tunay na barel, subukan mong gamitin mo. Pak. Tabi mo. Gamitin mo ulit. Pak. Tabi mo. Pak. Kumbaga, in short, ginamit mo siya ng let's say 4 years, 5 years. Nang wala man lang maintenance, lubricant, cleaning, kahit tunay po na barel, posibleng masira, posibleng bumigay. Diba? Pero, kaakibat ng maalaga mong paggamit, plus the proper maintenance na i-apply mo din sa unit, ay nako,
manghihina na tayo sa mundong to, hindi pa masisira yung unit mo. Ang dami kong ka-airsoft na mga seniors, palibasa seniors, mga may ingat talaga yan eh. Talagang pag mga bakante yung oras nila, ang gagawin yan. Alam nyo ba, ganito meron ako seniors na customer. Nakikita nyo ang Glock, matte finish. Alam nyo ba na meron akong seniors na customer na halos kumintab na yung unit kasi bakit? Mayat maya punas. O, di ba? Talagang maingat. Hindi na siya matte, naging glossy na siya. Kasi hindi, mayat maya talaga naman, alaga niya yung unit niya. Nakakatuwa naman yung mga ganon. Di ba? Kasi nakikita mo na compatible talaga sila na yung unit niya. Bakit compatible, Big Man? Meron bang hindi compatible? Yes. Masasabi mong compatible sila ng unit niya kasi mayat maya pinupunasan niya, inaalagaan niya. Ibig sabihin, masaya siya doon sa unit niya. At dahil masaya siya doon sa unit niya, ako bilang seller niya, masaya rin ako. Okay? Ako bilang nagbenta sa kanya, nag-alok sa kanya, nag-offer sa kanya ng unit na to, masaya ako. Food ng soul ko yon. Kasi bakit? Kasi alam ko na masaya yung customer. Hindi siya nakakaramdam ng panghihinayang, putya. Gumastos ako kay Big Man, tapos ang nakuha ko, putyo-putyo. O kaya, putya, gumastos ako ng airsoft, pero ang nakuha ko, sirang Lunes, gawang Lunes, sirang Martes. Hindi. Pero yung mga seniors, hindi ko maaatim na pasakitin ang ulo niyan. Okay? Seniors na yun papasakitin mo pa yung ulo, sandali na nga lang itatagal niya sa mundo. Hayaan mong maging masaya yung paglagi niya sa mundo. Kaluguran para sa akin yun, no? It's a big pleasure na sa akin siya natapat at yung unit niya, 3 years na. Ang kintab na ng unit niya, kapupunas. Talagang alagang-alaga niya. Halos every other day or every day or every weekend, talagang nagpa-fire siya. Ang sarap, di ba? Ang sarap ng feeling. Ewan ko lang. Yung iba wala nun. Okay, no? So, ito yung unit niya. Sir Jefferson De Jesus of Bara, Opol, Monsamis, Oriental. Ito po yung unit nyo. Napakaganda. Napaka sulit, no? Ito, nga pala, no? Pwede mo siyang lagyan ng ganito. Ayan. Pwede mo lagyan ng scope sa ibabaw at pwede mo rin lagyan, ito ayun, laser sa ilalim. Ito, laser yan. Or pwede rin flashlight kung anong gusto mong ilagay. Ayan, laser yan, ayan. Ang dali lang naman i-access niyan. Ayan lang, press lang to. Okay. Then, pag off, kabila. O, yan. Yan, Yan. Napakaganda. Pwede mong lagyan ng ganyang scope at saka laser yung unit mo kasi naka-ready yan. Okay? Sinabi ko lang yung yung pwedeng upgrade sa mga darating na araw. Kung gusto mo ipa-upgrade pala, pwede rin. Ipapaship namin sa iyo, kompleto na. Pero for now, yan. Basta ready yan. Pwede mo lagyan ng ganyan, pwede mo rin lagyan ng laser dito. Okay? So, yung unit mo, start tayo, Demon Test Fire Magazine. Gana natin to. Okay? So, magazine. Ang magazine, ito yung dapat madalas na isilicone oil. Sa tuwing makikita mong tuyo na siya. Okay? Ito. Hatakin mo to, ito. Hatakin mo para maalis mo yung base pad. Then, ito. Sprayan mo to. Press the bulb. Press. Pindutin. Konti lang. Then, sprayan mo. Yan. Then, hayaan mong pumasok muna yung oil, papasok sa loob. After that, dito rin sa ilalim, sprayan mo. Okay. Then, ayun, gamit tayo ng 14 kg. Kanina, nakita nyo, naglagay ako, kahit panoorin nyo yung previous vlog ko, naglagay ako ng 2 seconds. Umabot ng 72 na putok. 72 rounds of BBs ang kaya niyang iputok. Okay? Upside down. Sakto mo, then press down. 1, 2. Okay. Ganyan lang wag mong hahayaan na pag nagre-refill ka, may white smoke na kumakalat na ganun. Ibig sabihin,
Pag may white smoke, hindi pumapasok yung gas. Pag hindi pumapasok yung gas, hindi ka magiging matipid. Okay? Then, base pad, hatak to, then push down. Okay? Lagi dapat nakakabit yung base pad just in case na malaglag yung magazine mo, merong protection. But the magazine is not designed para i-absorb talaga yung impact. Okay? Ito, base pad, first line of defense lang to ng magazine. Para just in case na malaglag, hindi direct hit dun sa metal. Pero, sa mga pagkakataon na medyo mataas talaga yung kinabagsakan, which is hindi naman talaga normal sa isang magazine na ibagsak or bumagsak, possible magkaroon ng leak. Ngayon, sa pagkakataon na nagkaroon ng leak, ang una mong gagawin, tumawag sa amin dahil bibigyan ka namin ng guide on how to DIY that leak. Okay? Ngayon, meron na siyang gas, may oil na. Lagay tayong bala, hatakin to pababa. Make sure na hindi mo siya mabibitawan. Para safety ka, use your right thumb. Ikalang mo rito, all the way, ibaba mo. Then, hold it tight. Walang lock yan. Dito mo isushoot yung back. Pump lang po. Okay, pump lang. Make sure na, bakit mo kinakalog, big man? Kasi kinakalog ko para yung bala umalign. Kasi para wala siyang misfeeding. No? Para align yung bala. Ganito yung align. Dapat alternate. Yan. Alternate left, right, left, right, left, right. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Kasa. Ay, hindi na. Lagyan pala natin oil din to. Sorry. Lagyan natin sa ibabaw para ma-lessen yung wear and tear. Kasa, ilock manually din. Lagyan natin yung nozzle konti. Then release. Then rest. Pasok! Kasa! Ready to fire. Firing! Solid! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Yun, okay, no? Tapos mga ka-airsoft, tulad nga ng sabi ko, tulad na nangyari kanina, penging basahan, marami pa tong hangin, no? Sabi ko sa inyo, lagi ko pinagmamalaki dito sa Big Man, 2 seconds lang tayo naggagagas at alam nyo na ang dahilan kung bakit. No? Yan yung kanina nakita nyo, tinesting natin yung China unit, di ba, na Glock. Kung ilang rounds yung 2 seconds sa kanya. Sa China, 30 something lang, parang 34, 36 rounds lang yung 2 seconds, no? Pero dito sa mga high-end natin, di ba, nagsi-72, yung isa nga nag-79 rounds, di ba? Di ba? O ito, katulad dito. Ang dami pang laman ito kay Airsoft. Nilagyan natin 2 seconds lang, di ba? Nag-fire tayo ng full round. Sabihin mo ng 22 rounds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, edi 10. Edi nakaka-32 rounds na tayo. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 42 rounds na. O, di ba? Yun yung price to pay, sabi nga. Naghanap ka ng mura, huwag mong hanapan ng matinding, kumbaga, learn how to manage. Learn how to manage your expectations, di ba? Eh, syempre, naghanap ka ng mura, expected mo, naghanap ka ng mura, gusto mo malakas. Walang ganun. Naghanap ka ng mura, gusto mo maganda. Walang ganun. Di ba? Naghanap ka ng mura, gusto mo matibay. Eh, wala lalong ganun. Di ba? Yeah. Pag naghanap ka ng mura, expected mo na mahina, marupok, at syempre, hindi malakas. Magastos sa gas. Diba? Tandaan mo, lahat ng maganda may kaakibat na presyo. Diba? Gusto mo mag-asawa, gusto mo manligaw ng Miss Universe, dapat simulan mo, meron kang pampakasal sa isang Miss Universe, di ba? Gusto mo maging asawa, gusto mo maging girlfriend si Bea Alonzo, kailangan meron kang pang-date kay Bea Alonzo.
tapatan tayo ha, in reality, hindi mo madedate or mahahawakan man lang si Bea Alonso kung papakainin mo siya sa fishball. Kung papakainin mo siya sa Diwata, Pares Overload. Di ba? Tapatan lang tayo, di ba? Gusto mong makasamang manood ng sine si Ivana Alawi, pwede mo ba siyang ayain sa gusto mo hindi, wag sine pala kasi hindi na gano'ng uso sine ngayon no. Gusto mong hindi, pero may sine pa rin pala. Mga sa SM, pero dati kasi may mga maliliit na sinihan O yun, no? Gusto mo makasama mag-date sa isang sinihan? Dapat syempre, dalhin mo siya dun sa sinihan na magiging komportable siya. Hindi rin sa mga pipitsuging sinihan, di ba? Na tinatambayan ng mga kung sino-sino, di ba? Dapat dun sa maayos na sinihan. Yun. Naghahanap ka ng airsoft na maganda. Walang airsoft na magandang mura. Walang airsoft na matibay na mura. Walang airsoft na may piyesang mura. Walang airsoft na mumurahin pero malakas. Okay? 42 tayo, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 52 rounds na. 2 seconds. Another. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 62 rounds na. 2 seconds mo, papalitan ko ng ilang rounds, di ba? Kita nyo? Naka 2 seconds lang tayo. Nakaka 62 rounds na tayo. Meron pa to. Kapako pa, ayan pa, nandiyan pa yung lamig, ayan, nandiyan pa. Meron pa to. Sige, i-roll na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan na, 72 rounds na. Di ba? 72 rounds. Tama na yun. Masyado nang marami yun. Ano na natin, yung ibang putok, i-donate na lang natin, no? Pero kung tutusin, pwede pa to. Actually, maka 50 ka lang, okay na no? Pero, kita nyo, 72 rounds para sa isang 2 seconds. Woo! Dito lang meron yan sa Big Man. Pag itatabi na, hindi na gagamitin, make sure wala lamang bala at wala lamang hangin, pasingawin. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Jefferson De Jesus, Opbara Opol, Misamis Oriental. Grabe to, napakasarap, napakaganda, SRC Humarex collaboration. Okay? Lucas. Ready for packing po and for shipping. Okay, next unit. Before tayo mag-jump sa main event natin, no, papakita ko muna sa inyo, ano ba tong unit na dalawa na to na nandito, okay? This is the budget meal pero Taiwan unit, okay? The budget meal pero Taiwan unit. This is the Sig Sauer 9mm to, copy, replica mula sa original, okay? This is a 9mm replica airsoft to, budget meal unit na pwede. Airsoft Taiwan, okay na, pwede na, no? Pero syempre, hindi siya kasing lakas nito. Pero still manageable, okay naman. Okay? Pero hindi, don't compare to this. Kasi high-end to eh. Don't compare this to the Godfather, the Desert Eagle, the Infinity, etc., etc. Okay? Pero kung okay na, kung pwede na, pwede na. Budget meal, to. Limited edition lang to, limited stock lang. Darating to, magkakaroon tayo parang 15 piraso nito. And the other one is the Para Ordinance. Now, 1911 Para Ordinance, yung mga lover dyan ng mga classic, no? Pero gusto nyo ng malakas, tapos high kappa, ito yon 1911 Para Ordinance. Normally, ang mga 1911 is, single stock magazine lang. Pero ito, 1911 na high kappa, dual stock magazine, maximum rounds 27, mag-e-enjoy ka, sasaya ka sa unit na to. Okay? Pinakita ko lang sa inyo, teaser, no? Hindi pa natin nagagawan kasi ng ng parang vlog, no? Okay, no? So, ayan, yung mga unit na yan. Okay, jump tayo dito. Tulad ng sabi ko kanina,
Ano ang special? Ano ang meron tong unit na to? Number 1, magazine powered by a high kappa magazine. 28 rounds, pasok. Okay? Ngayon, tapos the unit, CNC, fixed outer barrel. Napakaganda. Look at the slide. Yung design ng slide, slatted, napakaganda. Okay? Look at the front sight, optic, rear sight, optic din. Tapos, just in case na gusto mo siyang gawing lagyan ng scope pa rin dito, yan, ganyan. Pwede. 'Di ba? Aalisin lang to. Ibig sabihin, naka-design, naka-ready siya para sa isang, ang ganda yun pala, yan. Naka-design, naka-ready siya para sa isang scope. Yan, ganyan ha. Ngayon, pwede mo rin lagyan ng laser dito. Naka-competition, adjustable trigger. Ang beaver tail, mga ka-airsoft, hindi tulad ng mga 1911 na kailangan mo pang i-press. Ng mga 2011 na kailangan mo pang i-press. Yung beaver tail niya is ready to fire. Tingnan nyo. Oh, hindi ko na pinapress pumapire kasi competition grade, competition ready to. Okay? Naka-grade ng hammer protection pad. Ano pa ba? Full steel. Purong bakal. Okay? Halos lahat ng unit, full metal. Alloy metal. This one, bakal. Full steel. Ayan, namamagnet. Kita nyo, di ba? Ano pa bang meron tong unit na to? Itong unit na to is, for me, kasi sabi ko nga sa inyo, nung lumabas tong unit na to, siya yung nagpatahimik doon sa unit na no bridge. Yung no bridge is one of the high-end unit when it comes, pag ang pinag-uusapan is 6.0. Okay? 6.0 kasi to 6.0 din yun. Halos sabay ni launch. Hindi, nauna ng konti yun. Maganda ang bentahan ng no bridge, sa totoo lang. Nung dumating to, nilangaw yung no bridge ko. Tinambakan nito kasi ang daming naghahanap nitong unit na to. Napakaganda. Napakalupit, napakaganda ng blending ng color. Talagang satisfying, no? Yung bawat putok niya. Yung tunog pa lang niya pag kinakasama na, ang lagitik. Ang ano yung tunog, yung hindi mo masasabing pipitsugin yung kinasa, no? Ang ganda ng tunog niya, Para kang kumagat ng chicharon, Malutong yung tunog niya, Wow, sarap, Kaya pag competition na, fire. Pakasarap niya, napakaganda, Nako, hindi ko ma-explain kasi magkaiba kasi tayo ng passion, no? Kasi yung iba dyan, ng passion, basketball, tapos nakanood ng airsoft, hindi nila naiintindihan yung sinasabi kong malutong. Pero kung ikaw talaga, related ka sa baril, tapos yung mga action like, di ba? Talagang mabibighani ka, di ba? Sa unit na to. Bihirang-bihira to, limited stock lang, limited pieces lang, tayo nang bahala, di ba? Okay, let's begin, no? Unit ng ating mga ka-airsoft. Number 1, nasa na ba ako? Silicone, Number 1, lagyan natin ng silicone oil, mga ka-airsoft. Pakiusap ko lang, huwag ninyong lalagyan ng ibang oil yung unit nyo. Huwag nyo lalagyan ng baby oil, huwag nyo lalagyan ng cooking oil, huwag nyo lalagyan ng gear oil, huwag nyo lalagyan ng grasa, huwag nyo lalagyan ng WD-40, huwag nyo lalagyan ng contact cleaner, huwag, pakiusap lang, no? Yung unit natin, merong mga rubber o-ring at saka may mga components internally na ABS plastic. Yung WD-40, kaya niyang palutungin yun. Okay? Yung mga gear oil, dahil sa lapot nila, hirap na hirap magbo-blowback yung unit mo. Yung other oil, dahil sa food grade sila, ang pangit magiging performance sa unit mo. Huwag kang gagamit ng ibang oil maliban sa silicone oil na dinesign talaga for airsoft. Okay? Shake. Press the valve. Then spray. Okay. Hayaan mong bumaba yung oil. Okay? Okay. After that, alisin natin to. Hatakin lang dito. Then, slide it.
Okay? Para malagyan natin to ng silicone oil. Okay. After that, syempre, sabi ko nga sa inyo, itong unit na to, pwede siya sa 12 kg, 14 kg, at saka sa CO2. Walang limit tong unit na to. Hindi lahat ng unit ganon, ha? Hindi lahat ng high kappa pwede sa mga 12 kg, 14 kg. Most of the high kappa is pan 12 kg lang. Even the John Wick. Okay? Pero itong unit na to, pwede siya sa 12, 14, at saka CO2. Upside down, sakto mo, then press down. 1, 2, okay. Seconds, then, lagay natin to. Taken. Slide it. That's it. Tapos. Ngayon, lagyan natin ng bala mga ka-airsoft. Hatakin to pababa, put your right thumb here, all the way, then dito ilalagay yung bala. After that, pump lang. Sabihin nyo kay ate, idali na yung ano rito, yung mga aso. Padala mo na rito kasi kamo kung gagamitin yung garahe, dapat malinis. Ha? Okay, so, ayan, mga ka-airsoft, no? Kalugin lang natin, no? Kalugin lang natin sideways yung bala para mag-alternate. Kasi sabi ko nga sa inyo, ayaw ko po ng hindi maayos yung pagkakalagay ng bala. Why? Kasi ayaw ko ng bungi-bungi. Kaya kailangan left, right, para yung unit mo wag mag-misfeeding. Okay? Ngayon kunin natin yung unit kasi natin lock manually, then sprayan po natin dito. Sprayan. Then sprayan din natin sa nozzle. Okay, then release. Ayan. Just like the real gun, no? Release, then pag nakababa to, naka-engage ang hammer, ibig sabihin ready to fire. Pag naka-ready to fire, delikado. Kung saan man nakatutok yan, doon possible pumutok. Okay? Release natin to. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay? The 6.0 by the KJ Works, the Godfather Edition. Firing! Okay, meron pa. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Ayun, ganito. Rest the hammer even without pressing the beaver, press the trigger. Okay. Kasi yung iba, kailangan ipe-press mo muna to bago mo siya ma-rest. Pero ito,